Kabanata 131. Shan Fengye. Kilala ko sila. Bigla, may isang tao sa maraming mga martial artist na nagsabi. Ano? Alam mo ang tatlong matandang lalaki? Ang iba ay hindi maiwasang magtanong. Siyempre, labis din silang nag-usisa tungkol sa kung sino ang mga tao na labis na pinahahalagahan ni Miss Ching Jiabay. Oo, nakilala ko ang isa sa kanila dati, ang tinig ng tao ay nanginginig ng bahagya, na parang ang pagkakakilanlan ng taong nasa harap niya ay labis na ikinagulat niya. Ang iba ay nakita ang kanyang hitsura at nadama na mas nalilito. Ngunit maaari nilang hulaan. Kung iginagalang sila ni Ching Jiabay, kung gayon ang katayuan ng mga tatlong taong nasa gitnang lalaki ay hindi dapat maging simple. Magmadali ka at sabihin sa amin. Ang isang tao ay hindi maaaring makatulong ngunit humihimok. At sa sandaling ito, dahan-daang nagsalita siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang gitnang may edad na naglalakad sa kaliwa ay mula sa isang pamilyang martial arts. Martial art pamilya. Ang mga ordinaryong mandirigma sa gitna ng karamihan ay medyo nalilito nang marinig nila ang term na ito. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa kanila ay mga amateurs lamang at hindi pa natutunan ang tradisyonal na martial arts. Sa makatuwid, ang salitang martial arts family ay hindi pamilyar sa kanila. Ngunit ang mga nakakaalam tungkol sa mga pamilyang martial arts ay biglang huminga nang marinig nila ang apat na salitang iyon. Dahil ang pagkabigla na ang apat na salitang ito ay nagdala sa kanila ay masyadong mahusay. Ang tinaguriang apat na pangunahing pamilya ng lalawigan ng Nanzhou ay wala kumpara sa martial arts. Sino ang namamahala sa Nanzhou City? Walang alinlangan na ito ay ang malakas na sinaunang martial artist. Gayunpaman, ang karamihan sa mga martial artist na ito ay nakakalat na mga individual na naging mandirigma sa pamamagitan ng kanilang sariling paggalugad. Nang walang isang sistematikong pamamaraan ng pagsasanay, paano nila makamit ang mahusay na tagumpay sa landas ng sinaunang martial arts? Dito naiiba ang mga sinaunang pamilyang martial arts. Mayroon silang sistematikong pamamaraan ng pagsasanay at linangin ang iba't ibang mga sinaunang martial arts masters. Ito ang mga sinaunang pamilyang martial arts na tunay na natutukoy ang lakas ng isang lungsod. Ang tinatawag na secular na pamilya ay isang biro lamang. Sa makatuwid, habang ang iba ay nalilito pa rin, ang mga nakakaintindi sa mga sinaunang pamilyang martial arts ay nakita na sa pamamagitan ng sitwasyon. Nakikita kung gaano magalang na tinatrato ni Ching Jiabay ang mga nasa hustong gulang at matatandang lalaki, dapat sila ay mula sa isang sinaunang pamilyang martial arts. Ipinapahiwatig nito na malamang na may isang sinaunang pamilya ng martial arts sa likod ng Ching Mohol. Hindi inaasahan na ang kompetisyon sa martial arts na ito ay malamang na binalak ng isang sinaunang martial arts pamilya. Sinaunang martial arts pamilya. Ang terminong ito ay hindi pamilyar kay Zhendong. Sinabi na sa kanya ng kanyang lolo na ito ang tunay na kapangyarihan sa imperyo. Hindi niya inaasahan na makatagpo ito sa lalong madaling panahon. Ang Ching Mohol sa mga kamay ni Ching Jiabay ay malamang na sinusuportahan ng mga pamilyang ito. Hindi inaasahan ni Zhendong na ang sitwasyon sa likod ng Ching Mohol ay magiging komplikado, na naging kakaiba sa kanya. Kabilang sa tatlong matandang lalaki, mayroong isa na nakakuha ng pansin. Ito ang tao sa asul na damit. Ang kanyang bawat galaw at pagpapahayag ay tila pamilyar sa kanya, na parang nakita niya siya sa isang lugar noon. Gayunpaman, bilang isang kalahating hakbang na Grandmaster, malakas ang kanyang memorya, at natitiyak niya na hindi pa niya nakilala ang taong ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay pamilyar sa kanya. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, at si Zhendong ay hindi maiwasang tumitig sa lalaki, sinusubukan na malaman kung saan niya ito nakita dati. Samantala, yumuko si Ching Jiabay at binati ang tatlong matandang lalaki. Ching Jiabay, magaling ka, sabi ng matandang lalaki sa asul na damit, ang kanyang mukha na puno ng paghanga. Salamat, Father Foster, mahinahon na sagot ni Ching Jiabay. Ang matandang lalaki na ito sa asul na damit ay talagang foster na ama ni Ching Jiabay na si Shan Fengye. Ang tinaguriang Ching Mohol ay konektado din sa pamilya ng Ye, na hindi isang ordinaryong pamilya, ngunit isang malakas na sinaunang pamilya na tinitingnan ng maraming tao. Ito ang nakakatakot na pamilyang ito na nag-alaga kay Ching Jiabay. Ang dalawang lalaki na sumama kay Shan Fengye ay hindi rin ordinaryong tao, na ang dahilan kung bakit naging magalang si Ching Jiabay sa kanila. At ang tatlo sa kanila ay tumingin sa paligid ng maraming mga kalahok, tumango sa kasiyahan. Ang mas maraming mga tao doon, mas malaki ang pagkakataon na matuklasan ang mga talento. Sa secular na mundo, bihirang magkaroon ng isa o dalawang sinaunang martial arts masters, kaya dapat nilang matuklasan at sanayin ng maaga. Ang layunin ng martial arts tournament ay piliin ang mga sinaunang martial artist na nakarating sa pinakatanyag ng sarili.
Iyon ang dahilan kung bakit gaganapin ang martial arts tournament. Upang maakit ang mga taong ito, iniwan pa nila ang mga makabuluhang gantimpala. Ang lahat ay para sa layunin ng pag-akit ng higit pang mga natitirang talento. Upang makamit ito, ang mga puwersa sa likod ng Chingmo Hall ay gumawa ng mga bagay na komplikado. Ngayon, ang tatlong kalalakihan, na nakikita ang antas ng mga tao na naroroon, ay nagpakita ng kaunting pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa lakas ng tao na ipinapakita ay medyo pangkaraniwan. Hindi katumbas ng pansin. Kaya, sa ilalim ng karamihan ng Qingjiebei, si Shan Fengye at ang kanyang dalawang kasama ay lumakad sa eksklusibong silid ng Qingmo Hall. Tulad ng mga pag-iral, paano sila maupo sa labas at umupo kasama ang mga ordinaryong tao? Imposible. Bilang mga kilalang tao, natural na nakaupo sila sa likuran ng mga eksena at mabagal ang mga fights. Di nagtagal, ang mga mata ng mga tao sa paligid nila ay hindi na nakatuon sa tatlong tao. Tiningnan ni Binjo ang tatlo sa kanila at hindi maglakas loob na magpakita ng isang mapangahas na pagtingin sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay may malalim na pag-unawa sa tinatawag na sinaunang martial arts pamilya. Ang koneksyon sa pagitan ng sinaunang martial arts pamilya at si Binjo ay masasabing napakalapit. Sa makatuwid, si Binjo ay may ilang kaalaman sa mga sinaunang pamilyang martial arts sa kanyang puso at medyo natatakot. Ang makapangyarihang puwersa na kanilang pag-aari ay kinakailangan upang pinahahalagahan ng kanilang sarili. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa likod ng Qingmo Hall, mayroong sa kanilang mga bilang. Hindi katakataka na napakaraming tao ang lumahok sa kompetisyon ng martial arts na ito. Oo, may isa pang dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumating dito. Ito ay dahil natutunan nila sa pamamagitan ng ilang mga underground channel na ang mga gantimpala para sa kompetisyon na ito ay tila napakamapagbigay. Ito ay higit pa sa naisip nila na ang dahilan kung bakit sila napunta dito sa mga grupo. Para sa mga sinaunang martial artist na ito ay napakanakatutokso. Ngunit ngayon, maraming mga tao mula sa Qingmo Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, inayos ni Qingjiebei ang tatlong tao at dumating sa gitna ng arena. Sa tabi niya, mayroon ding dalawang itim na malakas na lalaki. Kabanata 132. Gantimpala. Ang dalawang burly men na ito ay naiiba sa uri ng mga muscular men na makikita sa isang gym. Gayunpaman, pareho silang nagsasanay ng sinaunang martial arts, at ang kanilang mga advanced na kasanayan ay agad na maliwanag sa unang sulyap. Ang sinaunang enerhiya ng martial na kanilang pag-aari ay hindi kapani-paniwalang mataas. Ang kanilang nagpapataw na presensya ay malinaw na hindi sila ordinaryong tao. Bilang may-ari ng Qingmo Hall, ang mga bodyguard ni Qingjiebei ay natural na top-notch. Ito ang unang naisip na dumating sa isipan ng lahat sa silid. Pagkatapos ng lahat, ang Qingmo Hall ay isang pangunahing kapangyarihan. Sa maingat na pagmamasid, si Zhendong, na maraming dumaan sa kanyang buhay, ay mabilis na napagtanto na ang dalawang kalalakihan na ito ay hindi ordinaryong tao. Ang kanilang hininga lamang ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay hindi kapani-paniwalang advanced. Gayunpaman, hindi nila pinalabas ang anumang hangarin sa pagpatay. Ito ay normal, dahil lamang sa mga gumugol ng mahabang panahon sa larangan ng digmaan ay magkakaroon ng tulad ng isang aura. Tanging ang mga lumakad palayo sa larangan ng digmaan ang maaaring makaramdam ng hangarin na pagpatay na ito, tulad ni Zhendong. Minsan ay gumapang siya mula sa isang tumpok ng mga bangkay. Ang hangarin na pagpatay na pag-aari niya ay direktang proporsyonal sa dami ng dugo sa kanyang mga kamay. Sa pag-iisip pabalik sa mga araw na iyon, napagtanto niya kung gaano kasakit ito. Ngunit tiyak na ang karanasan na ito na pinarangalan si Zhendong sa makapangyarihang tao na siya ngayon. Tumingin si Qingjiebei sa paligid ng silid, dinama ang lahat ng nangyayari. Naunawaan niya ang lahat ang nangyayari. Kung ang paligsahan sa martial arts na ito ay mababaw lamang, maaaring hindi ito hanggang sa par. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng Qingmo Hall, tila walang maraming mga eksperto. Kung iyon ang kaso, magiging masyadong mapurol. Gayunpaman, hindi imposible na siya ay nagkamali. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga eksperto ay maaaring itago ang kanilang mga kakayahan, at anumang posible. Sa gitna ng Qingmo Hall, ang mga kagamitan sa mikropono ay na-set up, at naglalakad siya hanggang doon. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga miyembro ng Qingmo Hall ay huminga dahil alam nila na ang martial arts tournament ay malapit nang magsimula. Tumingin si Qingjiebei at nagsasabing, maligayang pagdating sa lahat sa martial arts tournament ng Qingmo Hall. Sa sandaling matapos na siyang magsalita, ang lahat ay nagsisimulang kumulo ng may kasiyahan. Siyempre kailangan nating pumunta sa martial arts tournament sa Qingmo Hall upang bigyan ng mukha si Sister Qingjia.
Tama iyon, napunta lang ako sa martial arts tournament na ito dahil kay Sister Chingjia. Kung hindi, hindi ako makilahok. Sinasabi ito ng lahat, syempre, naiintindihan nila na ang mga salitang ito ay magalang lamang. Dumating sila upang lumahok sa martial arts tournament para sa isang kadahilanan lamang, upang manalo ng premyo. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga alingaw-ngaw, ang premyo para sa martial arts tournament ay napakamapagbigay. Ang lakas ng pavilion ng Qingmo ay kilalang-kilala sa lahat. Para sa ilang mga makapangyarihang individual, ang Qingmo Pavilion ay maaari ring mag-alok ng pagbabayad sa anyo ng mga bato ng espiritu. Ang mga bato ng espiritu ay naglalaman ng mahalagang enerhiya na espiritual, at ang Qingmo Pavilion ay handang magbayad para sa pagtatrabaho ng iba na may mga mapagkukunan. Ito ay nakakaakit ng hindi mabilang na mga tao sa Qingmo Pavilion, ngunit ang pavilion ay mahigpit sa kontrol nito ng mga bato. Para sa mga ordinaryong tao, ang Qingmo Pavilion ay gumagamit lamang ng pera upang umarkila sa kanila. Para lamang sa mga eksperto na iyon ay gagamitin ng Qingmo Pavilion ang kapangyarihan ng mga bato ng espiritu. Ipinapakita nito kung gaano mahigpit ang Qingmo Pavilion sa paggamit ng mga espiritu na bato. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong eksperto, ano ang paggamit ng pera? Pagkatapos ng lahat, para sa kanila, medyo madaling makakuha ng pera. Ano ang maaaring maakit ang mga ito ay mga bato ng espiritu. Sa kasamaang palad, kahit na ang mga espiritu na bato na inaalok ng Qingmo Pavilion ay kaunting halaga lamang. Nagpatuloy si Qingjiebei, pumunta ka rito upang lumahok sa aming martial arts tournament, at para doon, lubos kaming nagpapasalamat. Nagpatuloy siya sa magalang na mga salita, ngunit walang sinuman sa madla ang humimok sa kanya. Naturally, walang sinumang nang ahas na hikayatin si Qingjiebei. Tulad ng para sa pagsuporta sa martial arts tournament, ang pangunahing layunin ng aming Qingmo Pavilion ay piliin pa rin ang mga malakas na individual. Kung ikaw ay sapat na malakas, ang mga gantimpala na inaalok namin ay natural na masiyahan ka. Sa puntong ito, tumingin si Qingjiebei sa paligid. At sa ilalim ng kanyang tingin, lahat ay naging labis na nasasabik. Karamihan sa mga taong dumating dito ay ganap na may tiwala sa kanilang sariling lakas. Kung hindi man, hindi sila pupunta rito. Sa makatuwid, ang sinabi ni Qingjiebei ay mas mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang balita mula sa grapevine ay ang mga gantimpala para sa martial arts tournament na ito ay kaakit-akit. At pagkatapos ng paliwanag ni Qingjiebei, lahat ay naging mas nakakausisa tungkol sa mga gantimpala mula sa Qingmo Hall. Naiintindihan ko na dapat kang maging napaka-curious tungkol sa mga gantimpala para sa aming martial arts tournament. Kaya't opisyal kong sasabihin sa iyo na ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay talagang nakakaakit. Ngumiti si Qingjiebei at sinabi ito. Nangungunang 10 gantimpala. Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, nagdulot ito ng isang pandamdam sa lahat. Nangungunang 10. Napakahirap yan. Pagkatapos ng lahat, may daan-daang mga tao na magbubukid. Ang bawat tao ay hindi bababa sa isang mataas na antas ng dalubhasa sa madilim na kaharian ng enerhiya. Ngunit upang piliin ang nangungunang 10 sa mga eksperto na ito ay talagang mahirap. Ito ay hindi lamang isang bagay na madaling maisakatuparan. Bigla, ang mga hindi tiwala sa kanilang sariling lakas ay naging masiraan ng loob. Marami sa kanila ay halos hindi nakarating sa gilid ng madilim na kaharian ng enerhiya, kaya mahirap pa rin para sa kanila na makamit ang nangungunang 10. Pagkatapos ng lahat, bukod sa daan-daang mga tao na ito, dapat mayroong ilang mga napakalaking figure na nagtataglay ng hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga kakayahan. Ang tinaguriang sinaunang martial arts genius ay maaaring maitago sa mga taong ito. Siyempre, kung hindi mo ito magagawa sa nangungunang 10, mayroon din kaming iba pang mga gantimpala, patuloy ni Qingjiebei. Agad na nakuha ng kanyang mga salita ang pansin ng iba. Kung hindi nila ito magawa sa top 10, nangangahulugan ba na mayroon pa ring iba pang mga gantimpala? Ito ang unang naisip na dumating sa isipan ng lahat ng marinig ang mga salita ni Qingjiebei. Ang mga orihinal na nagplano na mag-iwan ng bigo na nadama ng isang glimmer ng pag-asa na naghari sa kanilang mga puso nang marinig ang pangako ni Qingjiebei. Narinig mo ba iyon? Kahit na hindi natin ito magagawa sa nangungunang 10 ng martial arts tournament, makakatanggap pa rin tayo ng mga kaukulang gantimpala. Siyempre narinig ko. Hindi ako nakarating sa martial arts tournament na ito na may anumang pag-asa na gawin ito sa top 10, ngunit kahit na, kung hindi ko makuha ang gantimpala na ito, mayroon pa ring iba pang mga gantimpala. Hindi ito isang basura para sa akin na dumating sa martial arts tournament. Ang mga hindi nagplano sa pagkamit ng isang mahusay na pagraranggo ay natural na nadama ng isang nabagong pakiramdam ng pag-asa sa pakikinig sa mga salita ni Qingjiebei.
Siyempre, ang mga gantimpala na ito ay mas mababa kaysa sa kung ano ang matatanggap ng top 10 nanograms martial arts tournament. Ito ay normal, dahil ang iyong antas ng kasanayan ay hindi umabot sa nangungunang 10, kaya ang Chingmo Academy ay natural na hindi bibigyan ng gayong kagustuhan na pagtrato. Gayunpaman, ang mga gantimpala para sa iba pang mga ranggo ay medyo kapana-panabik. Kabanata 133. Kamangha-manghang pagtuklas ng bato. Karamihan sa mga tao na pumupunta sa Chingmo Pavilion ay hindi nais na mag-iwan ng walang laman at pakiramdam na nasayang nila ang kanilang oras. Ito ay isang bagay na ayaw nilang makita. Sa makatuwid, ang Chingmo Pavilion ay magbibigay ng karagdagang mga gantimpala sa nangungunang 50 ranggo ng mga individual, sabi ni Ching Jiebay. Sa sandaling nabigkas ang mga salita ni Ching Jiebay, huminga ang buong madla. Ang nangungunang 50 ranggo ng mga individual ay makakatanggap ng gantimpala ng mga espirito na bato. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa kaguluhan sa pagbanggit ng mga gantimpala ng Spirit Stone. Ang mga bato ng espirito ay isang mahalagang mapagkukunan para sa paglilinang sapagkat naglalaman sila ng espiritual na enerhiya na maaaring makinabang sa katawan ng isang tao. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagsusuot ng isang espirito na bato, maaari itong madagdagan ang kanilang habang buhay at pagbutihin ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, ang mga epekto ay hindi partikular na kapansin-pansin para sa mga ordinaryong tao. Kung ang isang martial artist ay nagsusuot ng isang espirito na bato, maaari nilang makuha ang enerhiya sa loob nito. Sa pamamagitan ng enerhiya na ito, ang kanilang paglilinang ay maaaring lubos na mapahusay, na ginagawang mas madali ang pag-unlad. Masasabi na ang mga bato ng espirito ay isang napakahalagang mapagkukunan. Gayunpaman, ang pagkuha ng pahintulot upang magamit ang mga ito ay isang mahirap na gawain. Kahit na ang Chingmo Pavilion ay nag-upo lamang ng mga eksperto na may mga bato sa espirito. Sa makatuwid, napakahirap para sa mga ordinaryong martial artist na makakuha ng mga bato ng espirito. Ngunit ngayon, ang Chingmo Pavilion ay nag-aalok ng mga gantimpala ng Spirit Stone sa tuktok na 50 ranggo ng mga individual. Gaano kapana-panabik ito? Narinig mo ba iyon? Ito ay isang espirito na bato. Ang Chingmo Pavilion ay talagang nag-aalok ng isang espirito na bato bilang isang gantimpala. Oo, pribado, akong nag-alok ng 1,000,000 para sa isang piraso ng espirito na bato, ngunit walang tumugon. Kalimutan ng tungkol sa 1,000,000, kahit na nag-aalok ka ng maraming beses sa halagang iyon, hindi ka pa rin makakabili ng isang piraso ng espirito na bato. Ang mga tao sa tabi niya ay humihina ng loob sa kanya. Ito ay normal, tulad ng sinabi na dati ay maraming stock ng mga bato ng espirito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bihirang bato na ito ay lalong naging mahirap. Sa panahon ngayon, mas mahirap makuha, na ang dahilan kung bakit naging mahal ang mga bato ng espirito. Ito ay tiyak dahil sa paghihirap nito sa pagkuha na ginagawang mas mahalagang mapagkukunan, lalo na para sa mga sinaunang martial artist. Kung may puwersa na magbigay ng mga bato ng espirito, tiyak na maakit ang libu-libong mga sinaunang martial artist. Ang Chingmo Pavilion ay tulad ng pagkakaroon. Para sa maraming tao, ang pagkakaroon ng mga bato ng espirito ay isang kaakit-akit na panukala. Lalo na para sa ilang mga mas mahina na individual, ang kanilang lakas ay hindi sapat upang makatanggap ng tulong mula sa Chingmo Pavilion sa mga tuntunin ng mga bato ng espirito. Gayunpaman, sa martial arts tournament, kung maaari kang magranggo sa tuktok na 50, maaari kang makatanggap ng gantimpala ng isang bato na espirito. Ito ay isang napakahalagang bagay para sa kanila. Ang nangungunang 50 ay makakakuha lamang ng isang espirito na bato, habang ang mga ranggo sa tuktok na 20 ay maaaring makakuha ng 2 mga bato ng espirito. Sa sandaling sinasalita ang mga salita, lahat ay nagulat. Bagaman ang isang piraso ng espirito na bato ay tila napakaliit, napakalinaw nila tungkol sa halaga nito at kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang piraso ng espirito na bato. Maraming mga tao ang gumugol ng hindi mabilang na halaga ng pera at hindi pa rin maaaring makipagpalitan ng isa. Sa martial arts tournament ng Chingmo Pavilion, hanggat naranggo ka sa tuktok na 50, makakakuha ka ng isang piraso ng espirito na bato. Kahit naranggo ka sa tuktok na 20, makakakuha ka ng 2 piraso ng bato ng espirito. Bigla, nadama ng lahat ang isang pag-akyat ng espirito ng pakikipaglaban, na parang puno sila ng pagnanasa sa martial arts tournament. Gayunpaman, malalim sa kanilang mga puso, isang tanong na unti-unting bumangon, ano ang gantimpala para sa nangungunang 10? Sa ngayon, bilang may-ari ng Chingmo Pavilion, hindi sinabi ni Ching Jiebay sa lahat kung anong uri ng gantimpala ang matatanggap ng top 10.
Karamihan sa mga tao ay natutunan sa pamamagitan ng hindi opisyal na mga channel na ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay partikular na mapagbigay. Tulad ng para sa mga gantimpala para sa nangungunang 10, tumigil si Qing Jiabei ng ilang sandali, tiningnan ang mga sinaunang martial artist, at nagpatuloy ng dahan-dahan, ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay hindi ipahayag ngayon. Ngunit mangyaring matiyak na ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ng aming Qingmo Pavilion Martial Arts Tournament sa oras na ito ay tiyak na magpapasaya sa inyo. Ngumiti siya at naglaan pa ng pagsuspense. Mula sa kanyang tono, tila hindi niya ibubunyag ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 sa ngayon. Ipinapahiwatig pa nito na ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay napakamapagbigay. Kung hindi man, hindi na kailangang maging lihim. Gayunpaman, ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay hindi isang bagay na kailangan nilang isaalang-alang. Mayroong tungkol sa 300 sinaunang martial artist dito, at ang karamihan sa kanila ay umaasa lamang na magranggo sa tuktok na 50. Sa makatuwid, ang nangungunang 50 lamang sa aming martial arts na kompetisyon ay maaaring makatanggap ng naaangkop na mga gantimpala. Para sa mga mas mababa sa ranggo, maaari lamang tayong humingi ng tawad, patuloy ni Qing Jiabei. Pagkatapos ng lahat, ang Qingmo Pavilion ay hindi isang kawanggawa, at ang mga mapagkukunan nito ay lalaan lamang sa malakas. Kaya, Qing Jia, paano natin mapagpasyahan ang mga ranggo? Kailangan ba nating labanan ang bawat isa? Tanong ng isang tao. Iyon ay isang magandang katanungan, sagot ni Qing Jiabei sa kanya. Kami ay natural na hindi pipiliin na gawin iyon. Gagamitin namin ang aming sariling mga pamamaraan upang piliin ang mga kandidato. Dalhin mo ito, iniutos ni Qing Jiabei ang taong katabi niya. Tumango ang katulong at kumaway ang kanyang kamay, at 4 na malakas na kalalakihan ang nagdala ng isang platform ng bato. Sa platform ng bato ay isang brown na bead ng bato, na nagniningning sa platform at lumilitaw na lalong mas mahalaga. Ano ba talaga ang pagpapakita ng Qingmo Pavilion? Ang platform ng bato na dinala ng mga tao ay mukhang kakaiba. Mayroon ding isang bato na nakalagay dito. Ang bato na ito ay mukhang medyo pambihirang at tiyak na hindi isang bagay na kinuha sa gilid ng kalsada. Ang nakapalibot na mga sinaunang martial artist ay may kaalaman din, at ang ilan sa kanila ay nahuhumaling sa jade at bato. Gayunpaman, kahit na, hindi nila naintindihan kung ano ang kinakatawan ng brown na bato na ito. Itinaas ng Qingmo Hall ang brown na bato na ito, at dapat itong magamit. Bigla, ang mga mata ng lahat ay naaayon sa brown na bato na ito. Maging si Jendong ay nabigla ng batong ito. Sa kanyang karanasan, hindi niya makikilala kung ano ang ginawa nito. Ang bato na ito ay isang mahiwagang bato na natuklasan ng aming Qingmo Hall sa ibang bansa. Sapagkat maaari nitong makita ang sinaunang martial arts power ng isang tao. Ang mga salita ni Qing Jiabei ay agad na nagdulot ng isang pukawin. Ano ang ibig sabihin upang makita ang sinaunang martial arts power? Ito ba ay kaima-himala? Matagal na akong nabuhay at ito ang unang beses na narinig ko ang tulad ng isang bato. Kung makakakita ito ng sinaunang martial arts power, nangangahulugan ito na ang bato na ito ay hindi simple. Ang mga sinaunang martial artist na dumating sa Qingmo Hall, lahat ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng paghanga. Oo, tawagan natin ang bato na ito ng isang bato ng pagtuklas sa ngayon. Gayunpaman, ang bato na ito ng pagtuklas, bagaman maaari nitong makita ang sinaunang martial arts power ng isang tao, ay may isang premise. Anong premise? May nagtanong kaagad. Kabanata 134. Mag-advance ng direkta. Binjo. Kung ang iyong sinaunang martial arts power ay masyadong mababa, hindi ito mapansin. Sa ngayon, ang bato ng pagtuklas na makuha natin ay ang nakikita mo lamang. Ngunit kung ang iyong sinaunang antas ng martial arts ay masyadong mataas, hindi rin ito makikita, dagdag ni Qing Jiabei. Sa kasong ito, tila medyo walang silbi. Pagkatapos ng lahat, ang bato na ito ng pagtuklas ay hindi makakakita kung ang sinaunang antas ng martial arts ay masyadong mataas o masyadong mababa. Matapos ang pagsasalita ni Qing Jiabei, ang daan-daang mga sinaunang martial artist na naruroon ay tila nawawalan ng interes sa bato na ito ng pagtuklas. Mula sa pagpapakilala ni Qing Jiabei, tila walang silbi. Siyempre, dinala namin ang detection na bato na ito sa Martial Arts Conference para sa isang kadahilanan. Matapos ang aming pagsubok sa Qingmo Pavilion, ang bato ng pagtuklas na ito ay maaaring makakita ng 2 antas ng mga sinaunang martial artist. Ang isa ay isang master ng madilim na enerhiya, at ang iba pa ay isang master ng pagbabagong anyo. Tanging ang mga tao sa 2 larangan na ito ay maaaring makita.
Kung ang isang master ng madilim na enerhiya ay gumagamit ng sinaunang martial arts power patungo sa bato ng pagtuklas, ang bato ay maglalabas ng isang asul na ilaw. Kung ang isang master ng pagbabagong anyo ay gumagamit ng sinaunang martial arts power patungo sa bato, maglalabas ito ng isang pulang ilaw. Ito ay lumiliko na ang sinaunang martial arts power na ginagamit ng dalawang larangan ng mga sinaunang martial artist ay maaaring gawin ang pagtuklas na bato na ito ay naglabas ng iba't ibang mga ilaw. Naunawaan ito ng lahat. Bukod dito, ang mga tao na may iba't ibang antas ay maglalabas ng iba't ibang mga ilaw batay sa lakas ng kanilang sinaunang martial arts power. Ang malabong berdeng ilaw ay nagpapakita na ikaw ay nasa paunang yugto ng madilim na kaharian ng enerhiya. Ang katamtamang berdeng ilaw ay nagpapakita na ikaw ay nasa gitnang yugto lamang ng madilim na kaharian ng enerhiya. Ang buong berdeng ilaw ay nagpapakita na naabot mo ang kumpletong yugto ng madilim na kaharian ng enerhiya. Ang pulang ilaw ay gumagana sa parehong paraan. Ipinaliwanag ni Qing Jiebei sa mga simpleng termino na agad na nauunawaan ang lahat. Ito ay maaaring magamit na ang bato na ito ay maaaring magamit sa ganitong paraan. Hindi nakakagulat na ang Qingmo Pavilion ay nakahanap ng bato na ito ng pagtuklas. Sa makatuwid, gagamitin namin ang batong ito ng pagtuklas para sa unang araw ng pagtatasa. Sa sandaling nabanggit ang salitang pagtatasa, lahat ay kinakabahan. Orihinal na naisip nila na ang pagpili ng mga spot ay matutukoy sa pamamagitan ng mga dual sa bawat isa. Ngunit ngayon tila sa unang araw, ang pagpili ay gagawin sa pamamagitan ng bato na ito. Paano sila masuri sa pamamagitan ng batong ito ng pagtuklas? Mapapahamak mo ang iyong sinaunang martial arts power sa batong ito ng pagtuklas. Maaari naming hatulan ang iyong kasalukuyang antas batay sa ilaw na inilabas mula dito. Qing Jiebei swept ang kanyang mga mata sa lahat at sinabi, pagkatapos ay magsasagawa kami ng unang pagtatasa. Kung ang ilaw na inilabas mula sa bato ng pagtuklas ay ordinaryong berde lamang, ipapasa mo ang pagtatasa. Kung mayroon lamang isang malabong berdeng ilaw o walang ilaw, kung gayon ang pagtatasa ay maituturing na isang pagkabigo. Kaya, malamang na nauunawaan mo na kung hindi mo pa naabot ang gitnang yugto ng madilim na kaharian ng enerhiya, mabibigo mo ang unang pagtatasa. Ano? Sa sandaling ang pangungusap na ito ay binigkas, nagdulot ito ng isang malaking kaguluhan. Lalo na para sa mga sinaunang martial artist na ang antas ay malinaw na hindi sapat, agad silang naging map-outla. Ito ay hindi patas, Qing Jie. Bakit dapat nating gamitin ang bato na ito upang masubukan ang ating lakas? Bato lang ito. Paano kung nabigo ang pagsubok? Hindi kami maaaring umasa sa isang bato para sa ganitong uri ng pagtatasa, kahit na medyo espesyal ito. Ang mga tinig ng pagsalungat ay nagmula sa lahat ng direksyon. Siyempre, ang mga maaaring gumawa ng ganoong tunog ay mga taong walang tiwala sa kanilang sariling lakas. Paano ang isang tao na tunay na may kumpiyansa ay nag-aalala tungkol sa isang bato na maaaring mag-ayo sa panahon ng pagsubok? Sinulyapan sila ni Qing Jiebei na may isang mapanirang hitsura, na ginawa silang nanginginig, lalo na sa mga nagsalita lamang. Kung mahina ka, paano ka makakakuha ng mga mapagkukunan ng aming Qingmo Pavilion? Ang mundo ay patas. Kung hindi mo pa naabot ang antas ng kalagitnaan ng yugto ng madilim na enerhiya, natural na may screen out ka sa unang pag-ikot. Mayroon ka bang mga pagtutol? Malamig na sinabi ni Qing Jiebei. Nahaharap sa kanyang kalupitan, ang mga nagsalita dati ay biglang hindi nagsalita. Pagkatapos ng lahat, wala nang tumanggi. Ang lakas ng pavilion ng Qingmo ay mas malakas kaysa sa naisip nila. Paano nila pigilan ang kalooban ng Qingmo Pavilion? Lalo na sa makapangyarihang puwersa sa likuran niya, mayroong mga sinaunang pamilyang martial arts, tulad ng mga behemoth. Ginawa nitong imposible para sa karamihan na pigilan ang karamihan. Siyempre, mayroon kaming isang mapagparaya na saloobin sa ilang mga ganap na eksperto, at ang mga nasertipikado ng aming Qingmo Pavilion ay maaaring laktawan ang prosesong ito at direktang sumulong sa unang pagsubok ng walang kumpirmasyon. Nagpatuloy si Qing Jiebei. Nangangahulugan ba ito na ang ilang mga tao ay maaaring makapasok ng direkta sa pagtatasa ng walang pagsubok? Isang tao ang nagtanong ng direkta, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Qing Jiebei, ang kanyang mga mata ay napuno muli ng pag-asa. Oo, ang mga nasertipikado ng aming Qingmo Pavilion ay hindi kailangang dumaan sa prosesong ito. Mahinahon na sinabi ni Qing Jiebei. Hanggat sila ay napatunayan ng Qingmo Pavilion, maaari nilang laktawan ang unang pag-ikot ng pagtatasa at direktang pumasok sa susunod na pag-ikot ng pagsubok. Sa sandaling nahulog ang mga salita, naakit nito ang atensyon ng karamihan sa mga tao, ngunit kung ano ang eksaktong bumubuo ng isang sertipikadong dalubhasa ay isang komplikadong issue.
Kung pinapayagan ng Qingmo Pavilion ang ilang mga tao na pumasok sa likurang pintuan, lalo itong walang kahihiyan. Siyempre, huwag isipin na ang aming Qingmo Pavilion ay nagpapatunay sa mga tao ng madali. Kami ay mahigpit pa rin sa pagsusuri ng aming mga tauhan. Kung hindi nila natutugunan ang aming mga kinakailangan, tiyak na hindi nila maipasa ang aming sertipikasyon. Nagdagdag si Qing Jiebei ng isang pangungusap, tinatapon ang mga pagdududa ng karamihan sa mga tao. Kami sa Qingmo Pavilion ay pipiliin ang mga hindi kailangang masuri batay sa aming nakaraang paghuhusga sa iyong lakas. Ngayon, magsimula na tayo. Siya ay gaanong pumalakpak sa kanyang mga kamay, at isang magandang babae mula sa Qingmo Pavilion ay dahan-daang lumakad palabas ng madilim na sulok. Ang magandang ginang sa isang pulang kipaw na may isang pares ng mga binti ng jade ay talagang isang nakamamanghang presensya kahit na sa harap ng mga nakaranas na martial artist. Hindi nakakagulat na kahit na ang isang random na tao na ipinadala ng Qingmo Hall ay nagtataglay ng gayong kagandahan. Kamusta sa lahat, ako ang katulong ni Qingjia na si Wang Li. Ipapahayag ko na ngayon ang listahan ng mga tauhan na hindi kailangang sumailalim sa pagtatasa, ngumiti si Wang Li. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mata ng lahat ay naiilawan at lahat sila ay nakatitig sa kanya, na umaasang mapili. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi nais na laktawan ang pagtatasa at direktang pumasok sa susunod na pag-ikot? Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga maswerteng maaaring tamasahin ang pribilehiyo na ito. Lahat ay nakatitig kay Wang Li, umaasa na pipiliin niya sila. Ang ilan ay commendat din sa kanya ng direkta. Ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi pinansin ng kanya. Dumiretso siya patungo sa isang lalaki at huminto sa harap niya. Siya ay isang tao na nakasuot ng marangyang damit, at ang kanyang pangalan ay Binjo. Kabanata 135. Babaeng sinaunang martial artist. Mahal na sir, hindi mo na kailangang dumaan sa unang pag-ikot ng pagtatasa at maaaring direktang makapasok sa susunod na pag-ikot ng kompetisyon, mahinahon na sinabi ng magandang babae. Oh, talaga. Magaling iyon, sagot ni Binjo, tumatawa. Mula sa kanyang pagpapahayag, malinaw na siya ay lubos na masaya at mapagmataas. Pagkatapos, ang isang kawani ng serbisyo mula sa Qingmo Pavilion na nangunguna Binjo papunta sa isa pang lugar na napapaligiran ng mga pulang ribbons. Tila ito ay isang espesyal na lugar kung saan ang mga tao ay hindi kailangang masuri at maaaring direktang pumasok sa susunod na pag-ikot ng kompetisyon. Ang lahat sa paligid ay tumingin sa mga tao sa lugar na iyon na may inggit. Pagkatapos ng lahat, ito ay tulad ng isang kanais-nais na bagay na maaaring laktawan ang pagtatasa at kwalipikado pa rin sa susunod na pag-ikot. Ang mga mata ni Binjo ay nagniningning din ng tuwa sa sandaling ito. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na mainggitin at tiningnan ng iba. Ito ay isang napakagandang pakiramdam na hindi siya makakakuha ng sapat. Susunod, tumingin si Binjo kay Jendong, ngunit walang papalapit sa kanya sa oras na ito. Naiintindihan mo ba ngayon? Ito ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin, bulong ni Binjo sa kanyang puso habang tinitingnan niya si Jendong. Malinaw, si Binjo ang unang taong tinatrato bilang pribilehiyo. Walang kahulugan para sa kanya na laktawan ang unang pag-ikot ng pagtatasa at pumasok sa susunod na pag-ikot, ngunit sa bagay na ito, si Binjo ay tiyak na inggit ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Binjo ay isang tanyag na tao sa Nanzhou City, at ang kanyang lakas ay kilalang kilala. Ang katotohanan na ang tulad ng isang batang dalubhasa sa kaharian ng martial arts ay naruroon ay sapat upang patunayan ang lakas ni Binjo, at walang pagtatalo sa karamihan ng tao tungkol dito. Sa kasalukuyang talento ni Binjo sa sinaunang martial arts, tiyak na siya ay magiging isang malakas na mandirigma sa hinaharap. Walang sino man ang nais na masaktan ang gayong tao. Pagkatapos, lumakad si Wang Li patungo sa ibang tao. Ito ay isang tao na may isang hubad na itaas na katawan, ang kanyang mga kalamnan na nakaumbok, ang kanyang buhok ay pinutol ng maikli, at nagsuot siya ng simpleng pantalon ng martial arts sa kanyang mas mababang katawan. Mukha siyang mabangis at menacing. Ginoong Taog Shi, hindi mo na kailangang lumahok sa unang pag-ikot ng pagtatasa. Maaari kang pumunta ng diretso sa susunod na pag-ikot, sabi ni Wang Li. Okay, tumango si Taog. Ang karamihan ng tao ay muling nagsumite ng inggit na sulyap kay Taog Shi. Ang ilang mga tao ay masyadong nakakagulat. Hindi pa nila nakita si Taog Shi dati, ngunit ang karamihan sa mga tao, kasama na si Jendong, kahit na siya ay nasa Nanzhou City para sa isang habang, ay hindi rin pamilyar kay Taog Shi. Sino ang taong ito? Ang mga tao sa tabi nila ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga kasama. Hindi mo rin siya kilala. Napaka-ignorant mo, ang ibang tao ay sumulyap sa kanya. Hindi ko talaga siya kilala. Matagal na akong nag-iisa.
Alam ko si Binjo, ngunit hindi ko talaga nakita si Taogshi dati. Nakikita ko. Hindi nakakagulat na hindi mo siya kilala. Ito ay normal. Ang reputasyon ni Taogshi ay hindi masyadong kilala dati, ngunit kamakailan lamang siya ay naging isang kilalang figure. Paano mo siya mailalarawan? Siya ay isang nag-iisa na sinaunang martial artist na nakatira mag-isa sa malalim na mga bundok at kagubatan. Nang siya ay dumating sa lungsod ng katimugang lalawigan, wala siyang reputasyon. Ngunit isang araw, isang hanggal na sinaunang martial artist ang naghimok sa kanya, at kaagad, sumabog si Taogshi ng walang uliran na kapangyarihan. Sa oras na iyon, mukhang bata siya, ngunit mayroon siyang kapangyarihan ng isang Panginoon sa pagbabagong anyo ng kaharian. Ang Transform Realm Master. Walang paraan, mukhang bata pa siya. Maaari ba siyang maging isa pang master ng realm ng Transform? Oo, madali niyang tinalo ang taong iyon, at ang labanan na ito ay naging sikat din si Taogshi. Maraming mga puwersa ang nagpalawak ng isang sangay ng oliba sa kanya, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Matapos marinig ang mga account ng iba, ang karamihan ng tao ay may isang tiyak na pag-unawa kay Taog. Isa pa siyang kakilakilabot na tao. Pagkatapos ng lahat, si Taog ay naiiba kay Binjo. Hindi mahalaga kung ano, si Binjo ay may background, at nakarating siya sa antas na ito sa tulong ng kanyang pamilya sa likuran niya. Nagawa niyang maabot ang kanyang kasalukuyang antas na bahagyang dahil sa kanyang sariling talento, at bahagyang dahil sa tulong ng kanyang pamilya. Ngunit naiiba si Taog. Inabot niya ang antas na ito sa kanyang sarili. Pinarangalan niya ang kanyang mga kasanayan sa malalim na mga bundok at kagubatan, na umaasa sa kanyang sariling pagsisikap na maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Sa mga tuntunin ng talento, si Taog ay tiyak na mas malakas kaysa kay Binjo. Pagkatapos ng lahat, may pagkakaiba sa pagitan ng paglaki ng sarili at umaasa sa iba. Sa makatuwid, sa ilalim ng tingin ng karamihan, lumakad din si Taog sa lugar na iyon. Nang makita ang pagdating ni Taog, ngumiti si Binjo at sinabing, "Kamusta, kapatid na Shi?" Bihirang makita ang isang taong pamilyar sa iba. Si Binjo ay isang mapagmataas na tao, ngunit binati niya si Taogshi dahil nakita niya ang kanyang potensyal. Sa murang edad, na umaabot sa antas ng kaharian tulad ng kanyang sarili, ang kanyang potensyal na pag-unlad ay marahil ay hindi bababa sa kanyang sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit kinuha ni Binjo ang inisyatibo. Ang mga genius ay lahat ay mayabang, at naniniwala siya na siya ay isang henyo, kaya ang ibang partido ay magbibigay sa kanya ng mukha. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Binjo na si Taogshi ay sumulyap lamang sa kanya at pagkatapos ay iyon ang kanyang ulo ng direkta, hindi binibigyan siya ng anumang mukha. Agad itong nagulat sa kanya at pinuno ang kanyang puso ng galit. Hindi pa niya nakatagpo ang ganitong sitwasyon. Si Taogshi na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Paano si Binjo, na palaging pinapahiya, hindi magagalit at makaramdam ng sobrang komplikado sa kanyang puso? Gagawa ako ng hitsura sa iyo ng maganda sa martial arts na kompetisyon. Si Binjo ay lumingon ang kanyang ulo. Sa oras na ito, natagpuan muli ni Wang Li ang maraming tao at pinangunahan sila sa pulang zone. Isang matangkad na lalaki at isang babae. Naglakad si Wang Li sa isang babae. "Miss Yalin, hindi mo na kailangang lumahok sa pagtatasa. Maaari kang dumaan ng direkta." Naglakad siya hanggang sa isang magandang babae at binati siya ng isang ngiti. Nakikita ng babaeng ito, ang lahat ng tao sa madla ay biglang naging hindi mapakali. Hindi nila inaasahan na maging isang babae ito. Halos lahat ng mga kalahok ay mga kalalakihan, kaya napakabihirang biglang makita ang isang babaeng sinaunang martial artist. Ang mga mata ng lahat ay lumingon sa babae, na matangkad, maganda, at may magandang hitsura. Napakagandang batang babae, gayunpaman siya ay isang martial artist, na nagpapasaya sa lahat ng bagay sa kanya. Nakatingin sa mga batang babae na ito, napakaganda niya, ngunit hindi ko inisip na siya ay mga martial artist na tulad natin. Oo, maraming taon na akong nagsasanay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang babaeng martial artist. Hindi mo sinasabi, ang katotohanan na ang batang babae na ito ay inanyayahan doon ay nagpapakita na ang kanyang lakas ay napakataas. Gamit nito, si Sia ay talagang may kapital. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang babae, at isang martial artist, na partikular na kapansin-pansin. Siyempre, ang ilang mga tao ay nagtanong tungkol sa kanyang background. Ang conclusion ay nagmula siya sa isang pamilyang martial arts. Kung hindi man, ang kanyang paglilinang ay hindi masyadong mataas, at hindi siya makakakuha ng pagkilala mula sa Qingmo Hall. Kabanata 136. Pagdududa sa lakas ni Zhendong Ye.
Ang babaeng ito na may ganitong background ay hindi isang madaling tao na makitungo, at sa gayong murang edad, naabot na niya ang antas ng pagbabagong anyo. At sa gayon, si Xiaolin ay dinala sa espesyal na lugar na iyon. Tumango si Qing Jiebei sa kasiyahan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa iba't ibang mga channel, at ang kanilang lakas ay umabot sa antas ng pagbabagong anyo. Kung ang kanilang lakas ay umabot sa antas ng pagbabagong anyo, kung gayon tiyak na hindi nila kailangang lumahok sa unang pag-ikot ng mga pagtatasa. Pagkatapos ng lahat, ang unang pag-ikot ng mga pagtatasa ay simpleng simoy para sa kanila. Hindi man ito nag-pose ng isang problema. Siyempre, maaaring mayroon pa ring mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo sa mga kawani ng Qingmo Hall, at maaaring maitago sila sa kanila. Ngunit para sa mga hindi alam ang tungkol sa mga eksperto na may mataas na antas sa antas ng pagbabagong anyo, hindi maabala si Qing Jiebei. Sa sandaling ito, si Wang Li, isang kawani ng Qingmo Hall, ay naglalakad patungo sa huling tao. Ang lahat ng mga tao ay nakatingin kay Wang Li na may mga nerbiyos na mata, umaasa na siya ay maglakad papunta sa kanila. Kung iyon ang kaso, patunayan na espesyal sila at hindi na kailangang lumahok sa unang pag-ikot ng mga pagtatasa, at maaaring diretso sa susunod na pag-ikot ng mga pagtatasa. Para sa lahat, ito ay isang kahangahangang bagay. Sa kasamaang palad, si Wang Li ay hindi maglakad papunta sa kanila. Sa wakas ay tumigil siya sa harap ng isang tila ordinaryong tao. Siya ay si Zhendong Ye. Ginoong Zhendong Ye, hindi mo na kailangang dumaan sa unang pag-ikot ng mga pagtatasa at maaaring direktang pumunta sa susunod na pag-ikot ng mga pagtatasa, magalang na sinabi ni Wang Li. Para sa mga malalakas na taong ito sa listahan, kailangan niyang gumamit ng isang magalang na saloobin. Sapagkat ang mga tao na maaaring gawin ito sa listahang ito ay hindi ordinaryong tao. Sa pinakadulo, lahat sila ay mga eksperto sa antas ng kaharian ng pagbabago. At tinitingnan ang kanilang edad, lahat sila ay mukhang napakabata. Ang pagiging bata at maabot ang kanilang kasalukuyang antas, hindi sila mga tao na madaling makakasakit ng isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit si Wang Li ay magalang sa kanila. Dahil ang pangkat na ito ng mga tao ay lahat ng mga potensyal na powerhouse. Ang mga potensyal na powerhouse na ito ay dapat na tretuhin ng maayos. Okay. Napangiti si Zhendong. Orihinal na naisip niya na kailangan niyang lumahok sa ilang uri ng pagtatasa. Bagaman ang pagtatasa na iyon ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit para sa kanya. Ngunit ang pagkakaroon ng isang mas kaunting bagay na dapat gawin ay hindi rin masama. Matapos makumplito ang mga pagkilos na ito, sinabi ni Wang Li sa lahat ng mga sinaunang martial artist na naroroon, ang nasa itaas ay ang mga tauhan na pinili ng aming Qingmo Pavilion pagkatapos ng mahigpit na screening, na hindi kailangang sumailalim sa pagtatasa. Sa sandaling sinasalita ang pangungusap na ito, ang buong Qingmo Pavilion ay agad na pinainit. Ano ang ibig sabihin nito, nangangahulugang tapos na ito? Nangangahulugan ba ito na ang aming antas ay hindi sapat upang maipasa ang pagtatasa? Hindi ako naniniwala. Itinuturing kong isa ang aking sarili na isa sa mas malakas na tao. Paano ako hindi makakapunta sa listahan? Ang mga pagdududa at mga katanungan ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ito ay kalikasan ng tao. Kapag napagtanto ng isa na hindi sila isang espesyal na bituin, ang puso ng lahat ay makaramdam ng kaunting pagkabigo. At sa kanila, ang ilang mga tao ay pinag-uusapan ang mga tao sa lugar na iyon. Hindi na kailangan para sa pagtatasa, at maaari silang direktang makapasok sa susunod na pag-ikot ng lugar. Sino ang huling mabaho na bata? Mukha siyang pamilyar. May nagsimulang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Zhendong. Hindi katakataka na magtatanong sila, pagkatapos ng lahat, si Zhendong ang pinakaordinaryong sa pangkat ng mga tao na ito. Ito ay normal para sa mga tao na pagdudahan ang kanyang lakas. Kabilang sa mga tao na naroroon, hindi marami ang nakakaalam kay Zhendong. Kahit na si Zhendong ay gumawa ng isang pagkilos sa Qingmo Pavilion bago, gaano karaming mga tao ang maalala sa kanya. Hindi ko siya kilala. Mukha siyang hindi pamilyar at mahina. Oo, ang taong ito, maaari ba siyang pumasok sa likurang pintuan? Hindi siya mukhang isang malakas na tao. Nagdududa muli ang mga boses. Sinimulan nilang tanungin si Zhendong. Malinaw, ang kanyang reputasyon ay hindi sapat na malakas, na nagpukaw ng hinala mula sa madla. Ito rin ay normal, dahil kung mayroon kang isang malakas na reputasyon, walang magdududa sa iyo. Ngunit nang wala kang maraming katanyagan, maraming tao ang mag-iisip na hindi ka kasing ganda ng iyong reputasyon. Si Zhendong ay nasa sitwasyong ito. Kilala ko siya. Bigla, may nagsabi nito, at pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Kilala mo siya. Sino siya?
Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko ang taong ito bago sa gusali ng Shen Group. Ang kanyang pangalan ay Jendong Ye, ang representante na pangkalahatang tagapamahala ng pangkat ng Shen. Deputy General Manager ng Shen Group. Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, ang lahat ay bahagyang nagulat. Ang Shen Group, syempre alam nila, ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Nanzhou City. Ngunit sa harap ng mga sinaunang martial artist na ito, ang mga secular na harapan ng 4 na pangunahing pamilya ay hindi iyon kahanga-hanga. Ang mga tunay na makapangyarihan ay ang mga martial artist na may lakas at ang mga pamilyang martial arts sa likuran nila na siyang pinakamalaking pag-iral. Ang mga maliliit na pamilya ng lungsod tulad ng mga tinatawag na maliit na puwersa lamang. Matapos ang pangungusap na ito ay sinasalita, agad itong nakatanggap ng mga tugon mula sa iba. Kung naaalala ko ng tama, si Qing Shen, ang batang babae ng Shen Group, kamakailan ay nag-recruit ng isang manugang na nagngangalang Jendong Ye. Kung hindi ako nagkakamali, baka siya talaga. Ang mga tao ay nagsimulang gumawa ng isang pag-aalsa. Maaari ba siyang sumuhol ang kanyang paraan sa mga koneksyon ng Shen Group upang maipasa ang pagtatasa? Sinabi mo na, maaaring posible talaga, pagkatapos ng lahat, ang Shen Group ay medyo mayaman. Hindi ba masyadong marami? Tayo, na tunay na may lakas, ay nalampasan ng mga backdoor guys na ito. Nakikita ng sitwasyon na nagiging mas malaki at mas pinalaki, si Binjo ay nagpakita rin ng isang ngiti sa oras na ito. Orihinal na, nang makita niya na inanyayahan si Jendong, galit na galit siya. Pagkatapos ng lahat, si Jendong ang kanyang kaaway, at kahit na ano, ayaw niyang makita ng maayos si Jendong. Naisip niya na ang bagay na ito ay hindi mapigilan. Sa hindi inaasahan, ngayon ang lahat ay nagsisimula sa pagdududa kay Jendong. Maganda rin ito. Ngumiti si Binjo. Alam niya ang lakas ni Jendong, at walang duda na mayroon siyang lakas ng pagbabagong anyo. Ito ay normal para sa kanya na pumasok sa kanyang lugar. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Intermediate Dark Force ay maaaring maipasa ang pagtatasa. Ang mga tauhan ng pagbabagong ito ay madaling maipasa ang unang pag-ikot ng pagtatasa. Gayunpaman, ngayon na nakita niya si Jendong na pinag-uusapan ng lahat, si Binjo ay medyo masaya. Kahit na ang pakiramdam ng kasuklam-suklam na mayroon siya patungo kay Taoxi kanina ay bahagyang naaliw sa sandaling ito. Miss Bai, hindi ako kumbinsido. Bakit ang isang tulad niya ay pumasok sa susunod na pag-ikot ng pagtatasa nang hindi kumukuha ng pagtatasa? Ang isang taong may mukha na peklat ang unang tumayo. Agad na nakilala siya ng lahat. Scarface mula sa bulubunduking lugar. Isa sa kanila ang nagbulong. Oo, Scarface mula sa bulubunduking lugar. Sinasabing siya ay naging isang bandido, ngunit kalaunan ay nakakuha ng isang sinaunang martial arts secret book mula sa isang lugar. Sa isang iglap, ginawa nitong tumaas ang bandido na ito sa katanyagan. Kabanata 137. Provocateur. Maswerteng ipinanganak ang Mountain Scar na may talento sa sinaunang martial arts, at hindi inaasahan na naging isang practitioner siya. Simula noon, hindi na siya kumilos bilang isang bandido. Sa halip, siya ay dalubhasa sa paggawa ng maruming gawain para sa mga mayayaman dahil sa kanyang walang awa na kalikasan, na kumita sa kanya ng mabangis na palayaw. Natapos din siya sa sinaunang martial arts, na umaabot sa advanced na antas ng madilim na puwersa makalipas ang ilang buwan. Ang antas na ito ay itinuturing na kahanga-hanga sa buong Qingmo Hall. Ngayon, humakbang na siya. Ang Mountain Scar ay sumulyap kay Jendong, na tinalo niya ng maraming beses bago sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga magagandang batang lalaki na ito ay mukhang mahina at hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit ang Scarface ay naiiba. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang kutsilyo. Nakita niya ang hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Si Jendong ay tiyak na hindi ang kanyang tugma. Gayunpaman, ang Mountain Scar ay hindi naglakas loob na kumilos sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay Qingmo Hall, at ang anumang walang pag-iingat na aksyon ay magiging isang sampal sa mukha sa awtoridad ng Qingmo Hall. Kung sila ay nasa labas, ang Mountain Scar ay magmadali at binugbog si Jendong. Ngunit sa Qingmo Hall, kailangan niya maging maingat kahit anong gawin niya. Qingjie, hindi ito patas. Kung madali mong itaguyod ang mga tao, hindi kami nasisiyahan. Bukod, ang taong ito ay hindi mukhang makapangyarihan tulad ng pinag-uusapan. Sa pamamagitan ng isang mapanirang tingin, ang peklat ay lumusot sa katawan ni Jendong na parang sinasabi niya na, mahina ka. Ang titig na ito ay naging ihinto ni Jendong sa kanyang mga track at tumingin muli sa may peklat ang mukha. Ang dalawang nakalok na mga mata, na lumilikha ng isang panahunan na kapaligiran na pinuno ang buong silid.
Napansin ni Ching Jiebay ang eksenang ito at tinanong, iminumungkahi mo ba na ang aming paghuhusga sa Ching Mohol ay may kamalian? Siya ay nanunuya, ngunit ang kanyang malamig na pagtawa ay nakakatakot sa mga nakasaksi nito. Pagkatapos ng lahat, ang Ching Mohol ay hindi dapat maging trifled dahil ang kanilang lakas ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong martial artist. Ang pagpunta laban sa Ching Mohol ay hindi isang matalinong desisyon. Ang katapangan ni Scarface upang tanungin ang Ching Mohol sa harap ng lahat ay isang walang ingat na kilos. Siyempre hindi, sagot ni Scarface, nanginginig sa loob ng paningin ng tiwala ni Ching Jiebay. Kahit na siya ay nang-ahas na hindi pukawin ang Ching Mohol. Ang pinakamahusay na solusyon ngayon ay upang tanggihan ang lahat. Tulad ng pagtanggi ni Scarface sa akusasyon, inabala siya ni Jendong, okay lang, Scar. Nag-aalinlangan ka sa aking lakas, di ba? Ang biglaang pagkagambala na ito ay nagulat sa lahat. Isinasaalang-alang ni Scar ang iba pang mga pagpipilian, ngunit ang hindi inaasahang mga salita ni Jendong ay caught him off guard. Tinatawag kang peklat. Kinu-question mo ang aking lakas, hindi ba? Patuloy na nagtanong si Jendong. Ang tono ng boses na ito ay gumawa kay Peklat na partikular na hindi nasisiyahan. Ang mga salita ni Jendong ay medyo nagalit sa kanya. Gayunpaman, si Scar ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang matindi sa Ching Mohol. Sister Ching Jia, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Ang black-clad na lalaki sa tabi nila ay direktang nagtanong. Ngumiti si Ching Jiebay, okay lang, tingnan natin kung paano ito pinangasiwaan muna ni Jendong. Hindi nais ni Scar na makisali sa bagay na ito, ngunit ang saloobin ni Ching Jiebay ay medyo kakaiba, na naging labis sa pagtataka sa kanya. Sa palagay mo hindi ako kwalipikado na manatili doon, di ba? Itinuro ni Jendong ang kanyang daliri sa espesyal na lugar. Sa sandaling ito, ang kanyang titig ay labis na nakakainis, na ginawang hindi komportable si Scar. Ikaw. Scar glared back kay Jendong. Kung hindi ito para kay Ching Jiebay, nais niyang kumilos. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, bakit hindi sinabi ni Ching Jiebay? Pinapayagan ba niya kaming magkaroon ng isang salungatan upang masubukan ang aming lakas? Si Scar ay hindi bobo at agad na nahulaan ang kanyang mga saloobin. Kung iyon ang kaso, maaari niyang subukan ito. So what? Sinabi ni Scar kay Jendong. Ibinaba ko ang 1,000 mga tulad mo, at may hindi bababa sa 800 sa kanila. Hindi ako naniniwala na ikaw, na mukhang mahina, ay may mga kwalifikasyon upang maabot ang lugar na iyon. Isang malakas na tao lamang ang maaaring maabot doon. Si Scar ay labis na mapagmataas habang pinagsasabi niya ang mga salitang ito. Ito lamang ang kanyang pagkatao, na pinarangalan mula sa kanyang nakaraan bilang isang bandido, na nagbigay sa kanya ng isang kahangahangang halaga ng lakas ng loob. Matapos maging isang martial artist, si Scar ay naging mas naiisip, hindi inilalagay ang sinuman sa kanyang mga mata. Paano niya tiisin ang insulto mula kay Jendong? Tila walang balak si Ching Jia na makisali sa bagay na ito. Si Scar ay sumulyap kay Ching Jiebay at natapos na ito. Dahil dito, may kumpiyansa si Scar na sabihin, hindi ko kayo inilagay sa aking mga mata. Narinig kong ikaw ang representante na pangkalahatang tagapamahala ng pangkat ng Shen. Ang 4 na pangunahing puwersa sa Nanzhou City ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa amin ng mga martial artist. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay halata. Ang sinabi niya ay kung ano ang nais sabihin ng iba ngunit walang lakas ng loob na sabihin. Ngayon si Scar ay nagsalita para sa kanila. Nadama din nila na si Jendong ay hindi mukhang isang malakas na martial artist, ngunit sa halip tulad ng isang nagsisimula. Ito ay mahirap para sa lahat na naruroon na tanggapin, ngunit normal ito sa mundo ng mga martial artist. Sa mundong ito, ang lahat ay umasa sa kanilang reputasyon upang mabuhay. Kung ikaw ay malakas, makilala ka ng mga tao. Kung mahina ka, ang tinanong ng iba ay normal. Si Jendong ay kasalukuyang nasa sitwasyong ito. Kahit na hindi ako nagsasalita para sa iyo, ang karamihan sa mga tao dito ay may mga opinyon tungkol sa iyo, sabi ni Scarface. Pagkatapos ng lahat, wala kang gaanong katanyagan. Ang mukha ni Scarface ay naging mabangis, ngunit may ilang katotohanan sa kanyang mga salita. Gayunpaman, para kay Jendong, ang ganitong uri ng pag-aalipusta ay isang insulto. Fame. Sumigaw si Jendong. Kung talunin kita, hindi ba ako magkakaroon ng katanyagan? Medyo mayabang ka, bata. Kung talunin kita, syempre, magkakaroon ako ng katanyagan. Ngunit kung magagawa mo man o hindi ito mananatiling makikita. Ang mga salita ni Scarface ay malinaw na hindi mali. Ching Jie, gusto mo bang pigilan si Ginoong Ye mula sa pakikipaglaban kay Scarface? Tanong ng black-clad na lalaki. Pagkatapos ng lahat, kapwa sina Jendong at Scarface ay malakas at may talento.
Ang kasalukuyang sitwasyon kung saan pareho silang nasugatan ay hindi magandang resulta. Hindi na kailangan, mahinahon na sinabi ni Ching Jiebay. Kabanata 138. Gumawa ng aksyon. Sa katunayan, si Ching Jiebay ay walang magandang damdamin patungo sa may peklat. Mas mahalaga, mayroong lakas si Jendong. Ang lakas ni Scar ay naipakita na sa buong-buo nito. Gayunpaman, ang paksayon ng Ching Mo ay walang alam tungkol sa lakas ni Jendong. Ang tanging alam nila ay ang pagkakaroon niya ng isang napakalakas na kapangyarihan, na ginagawang isang potensyal na banta. Hindi masama. Kung talunin kita, hindi ko akalain na may magtatanong sa akin, sabi ni Scar. Talunin mo ako. Iyon ay isang biro. Nakasalalay sa kung mayroon kang lakas na gawin ito, sagot ni Jendong. Tila walang sino man ang naniniwala na si Jendong ay may kakayahang talunin si Scar. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Scar ay kilalang kilala, at hindi pa alam ang lakas ni Jendong. Kung ang lahat ay nag-aalinlangan, si Jendong ay kumilos tulad ng isang multo. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, napakabilis na kahit na ang lahat sa paksayon ng Ching Mo ay hindi makita ng malinaw ang kanyang mga paggalaw. Ang tanging maaaring mapansin ang mga paggalaw ni Jendong ay ang ilang mga tao sa kanyang lugar, sina Binjo, Taog Shi, at Xia Lin. Maliban kina Bin, Taog at Xia ay hindi pa nakakita ng tunay na lakas ni Jendong dati. Ngayon na nakita nila ang kanyang bilis, medyo nagulat sila. Walang alinlangan, mula sa bilis na ito, si Jendong ay walang alinlangan na isang master ng malapit na labanan. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan. Siya ay may mga kwalifikasyon upang tumayo sa kanila. Tulad ng para kay Bin, nasanay na siya. Matagal na niyang nalalaman ang tungkol sa lakas ni Jendong. Si Jendong ay mabilis na lumampas sa maraming tao sa napakabilis na bilis. Mabilis ang kanyang bilis na kakaunti lamang ang mga tao sa larangan ng digmaan ang malinaw na nakikita ang kanyang mga paggalaw. Ito ay sapat na upang ipakita ang antas ng kasanayan na mayroon si Jendong sa mga tuntunin ng bilis. Kahit na sa mga advanced na masters ng madilim na enerhiya, ang pinakamalakas, ay nakakita lamang ng isang anino sa kanya na dumaraan. Ngunit si Scar, kabilang sa mga advanced na masters ng madilim na enerhiya, ay isang kahangahangang figure. Masasabi na si Scar ay isang tao na isang hakbang lamang ang layo mula sa kaharian ng pagbabagong anyo. Gayunpaman, kahit na halos mahuli niya ang paggalaw ni Jendong. Sa sandaling ito, nadama ni Scar ang parehong kinakabahan at pinagsisisihan. Hindi niya inaasahan na si Jendong ay magkakaroon ng ganitong mga kasanayan. Sa bilis na ito lamang, maaaring mapatunayan na siya ay tiyak na isang master ng pagbabagong anyo. Tulad ng kung aling kaharian ng pagbabago na naruroon niya, mahirap sabihin. Ngunit kahit na, mayroon pa ba akong paraan ngayon? Malinaw na alam ni Scar na sa ilalim ng kanyang paulit-ulit na mga provocations, ang puot ni Jendong sa kanya ay tumaas lamang. Tila nawalan siya ng isip sa oras na ito. Hindi niya sinasadyang hinimok ang isang tao. Ngunit sino ang maaaring mag-isip na ang taong ito na mukhang ordinaryong sa ibabaw ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan? Sa puntong ito, kahit na nais niyang ikinalulungkot ito, imposible. Knife Fist. Sa lahat ng enerhiya sa aking katawan, kinumpirma ko ang sinaunang martial art sa aking mga kamao. Ito ang kutsilyo ng kutsilyo, isang kasanayan na nilikha ko ang aking sarili. Iyon ba? Ang kutsilyo na kamao. Ang isang malayong martial artist ay hindi makakatulong ngunit mag-exclaim. Oo, ang isang self-created na sinaunang kasanayan sa martial arts. Medyo kapansin-pansin, sagot ng isa pa. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga diskarte sa martial arts ay naipasa mula sa mga sinaunang panahon. Ngayon, ang mga pamilya na may pinakamaraming pamamaraan sa martial arts ay marahil ang mga sinaunang pamilyang martial arts. Para sa mga ordinaryong tao, walang maraming mga sinaunang kasanayan sa martial arts na magagamit. Ang tanging paraan upang makuha ang mga ito ay sa pamamagitan ng sariling mga pagkakataon. Sa makatuwid, ito ay isang napakahirap na bagay na magkaroon ng isang sinaunang kasanayan sa martial arts. Alinman sumali ka sa isang sinaunang martial arts pamilya, o galugarin mo ng malalim ang mga bundok at kagubatan. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayong Woji Neurotuo ay isang haystack. Ngunit ang Knife Scar ay may isang sinaunang pamamaraan ng martial arts. Ang kutsilyo na kamao na ito ay isang pamamaraan na nilikha ni Scar ng kutsilyo mismo. Sinasabing ang bawat suntok sa hanay na ito ng mga diskarte sa boxing ay tumama sa mga mahahalagang punto ng kalaban. Kung nahit, ang biktima ay magdurusa ng hindi matiis na sakit. Ito ay isang pambihirang kasanayan. At ito ang kasanayang ito na gumawa ng reputasyon ng Knife Scar.
Paano ko nais na magkaroon ako ng isang sinaunang kasanayan sa martial arts, ngunit ang knife scar ay nakalikha ng isa. Oo, karamihan sa atin ay mga ordinaryong tao marahil ay walang anumang mga sinaunang kasanayan sa martial arts. Karamihan sa mga pamamaraan na iyon ay nasa kamay ng mga malalaking pamilya. Paano tayo magkakaroon ng pagkakataon? Ang mga mata ni Scar ay sinalubong ng inggit mula sa iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nagmamay-ari ng sinaunang martial arts. Hehe, nasisiyahan si Scar sa pakiramdam na hinahangaan. Bagaman nilikha niya ang diskarteng ito, ang katotohanan ay mayroong isa pang kwento sa likod nito. Nabalitaan ng alingaw-ngaw na si Scar ay pumasok sa isang yungib at natagpuan ang mga sinaunang libro ng martial arts. Wala siyang kasanayan sa martial arts bago, ngunit pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng mahabang panahon sa yungib, nakakuha siya ng kapangyarihan ng sinaunang martial arts. Simula noon, binago ni Scar ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng lahat, ano ang maaaring kumita ng isang magnanakaw? Bilang isang martial artist, inanyayahan siya ng maraming makapangyarihang puwersa. Sa isang kahulugan, si Scar ay tumaas sa katanyagan. Gayunpaman, sa kuweba na iyon, si Scar ay hindi lamang naging isang martial artist ngunit nakakuha din ng iba pa. Ito ay isang sinaunang pamamaraan ng martial arts. Oo. Bagaman ito ay isang hindi kumpletong pamamaraan, para sa hindi mabilang na mga martial artist, ito ay tulad ng isang kayamanan. Basahin ni Scar ang pamamaraan, na kung saan ay isang diskarte sa martial arts boxing. Kahit na hindi kumpleto ito, ang lalim ng nilalaman ay lampas sa pag-unawa ni Scar. Ito ay kasama lamang ng hindi kumpletong sinaunang martial arts technique na nilikha ni Scar ang kanyang sariling pamamaraan, ang kamao ng kutsilyo. Kung ikukumpara sa sinaunang pamamaraan ng martial arts, ang kutsilyo na kamao ay mas mababa. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay wala sa parehong antas. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa pagitan ng isang tao na tila naabot ang antas ng pagbabagong anyo at isang taong nagtataglay ng mga sinaunang kasanayan sa martial arts at panloob na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang martial arts ay maaaring magdala ng malaking kapangyarihan sa isang martial artist. Tulad ng isang multo, si Jendong ay gumawa ng isang hakbang at dumiretso sa maraming tao, na sumugod ng direkta kay Scar. Kid, parang hindi mo pinaplano na palayain ako, kaya kailangan kong lumaban sa kamatayan, sabi ni Scar. Knife fist. Ang bawat kamao ay tulad ng isang chopong kutsilyo, na sumugop ng diretso kay Jendong. Ang mga namatay sa mga kamay ni Scar ay lahat ay pinatay ng kamao ng kutsilyo na ito. Ang pangunahing pamamaraan ng kamao ng kutsilyo ay ang bawat suntok na nakarating sa isang mahalagang punto ng katawan. Kung direktang pindutin, ang mahalagang punto ay maaaring masira sa dalawa. Ito ang nakasisindak na aspeto ng kamao ng kutsilyo. Ang mga mata ni Jendong ay makitid. Hindi niya inaasahan na gamitin ng ibang partido ang diskarteng ito. Walang maraming mga sinaunang martial artist na nakakaalam ng mga diskarte sa kutsilyo. Hindi nakakagulat na si Scar ay sobrang mapagmataas. May tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Kabanata 139. Madaling natalo. Si Scar ay talagang isang napapanahong mandirigma, kahit na bahagyang nauna kay Jendong sa mga tuntunin ng kaharian. Sa kanyang pamamaraan ng kutsilyo fist, maaaring makakuha siya ng kaunting kalamangan sa kanyang pakikipaglaban kay Jendong. Ito ay lubos na kahanga-hanga, isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa kanilang mga antas. Napakahirap na tulay ang agwat sa pagitan ng kanilang mga larangan. Gayunpaman, ang kasalukuyang antas ni Scar ay kapansin-pansin pa rin. Kung haharapin niya ang isang Panginoon na pumasok lamang sa kaharian ng pagbabagong anyo, pantay-pantay siyang may tugma. Gayunpaman, naiiba si Jendong. Papalapit na siya sa antas ng isang Grandmaster. Hindi maihahambing ni Scar ang kanyang sarili sa kanya. Bukod dito, ang kasalukuyang lakas ni Jendong ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang tunay na kapangyarihan, na nagpapahiwatig ng nakasisindak na kaharian na kanyang tinataglay. Ang pamamaraan ng kutsilyo ni Scar ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Maging si Ransu ay marahil ay hindi makatiis sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang may peklat ay malapit sa kaharian ng pagbabagong anyo. Gayunpaman, naiiba si Jendong. Sa bawat oras na ginagamit ni Scar ang kanyang pamamaraan ng kutsilyo upang atakein, ang mga kamay at paa ni Jendong ay gumagalaw tulad ng mga multo, na ganap na umiiwas sa pag-atake ni Scar. Si Scar ay hindi makalapit sa kanya. Ginagawa nitong mag-alinlangan ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Palagi siyang tiwala dahil naabot niya ang sinaunang martial realm nang hindi umaasa sa sinuman. Sa kabilang banda, ang pamamaraan ni Scar ay labis na mabangis at nakakatakot, na nagbibigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Knife Scar?
Binigyan siya ng tiwala, isang kumpiyansa na sapat na upang hamanin ang iba na lampas sa kanyang antas. Kahit na nakatagpo siya ng isang master ng Transcendence Realm, ang kutsilyo na si Scar, na tumawid lamang sa malinaw na antas ng kaharian, ay tiwala pa rin. Gayunpaman, para kay Jendong, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay ganap na naharang. Ito ba ang nakuha mo? Ang iyong mga kasanayan ay walang espesyal, mahinahon na sinabi ni Jendong. Ang kanyang mga salita ay gumawa ng kutsilyo na si Scar na medyo galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na may mukha, at paano niya tiisin ang gayong mga pang-iinsulto mula sa iba? Ano ang sobrang mapagmataas mo? Napakasigla mo, ngunit wala kang magagawa sa akin, maaari mo ba? Ang mukha ni Night Scar ay nag-flush, at talagang sinabi niya ang mga ganitong salita. Tila nagagalit talaga ang kutsilyo na si Scar, kung hindi niya sasabihin ang mga ganitong salita, sabi ng isang tao. Tama iyon, talagang nagalit sa kanya si Jendong. Ngunit kahit na, ano ang magagawa niya kay Jendong? Tila na kahit na si Jendong ay hindi sikat, ang kanyang lakas ay talagang napakalakas, bulalas ng karamihan. Sa katunayan, ang dalawang tao sa larangan ay hindi na mga tao na maaaring hawakan ng karamihan sa mga martial artist. Si Jendong, sa murang edad, ay may lakas ng kaharian ng Transcendence. Si Night Scar, sa kabilang banda, ay nakamit ang advanced na antas ng sinaunang martial arts na madilim na enerhiya sa isang maikling panahon. Mayroon din siyang natatanging sinaunang pamamaraan ng martial arts, kutsilyo na kamao. Sa pamamagitan lamang nito, naging kahanga-hanga na siya. Alinman sa isa sa kanila ay marahil ang isang tao na kailangang isaalang-alang. Tila malinaw na ang resulta, sabi ng matalim na taong may mata na gumuhit na sa conclusion na ito. Ito ay normal, dahil ang mga kalaban sa labanan sa pagitan ni Scar at Jendong ay parehong mga eksperto sa kaharian ng pagbabagong anyo. Paano si Scar, na nasa antas lamang ng madilim na enerhiya, ay manalo laban sa isa pa? Iyon lang ang naruroon. Tapos na ang labanan, malamig ni Jendong, at ang kanyang multo na kamao ay lumampas sa pag-atake ni Scar at tinamaan siya ng diretso sa dibdib. Ah! 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 Lumipad si Scar, nahuhulog sa lupa sa isang. Sa ilalim ng lakas ni Jendong, mabilis siyang nahulog na hindi siya makabangon. Matapos lumipad si Scar, tinamaan niya ang lupa at pagkatapos ay nahulog sa isang estado ng semi-malay. Si Jendong ay tumingin kay Scar sa lupa at ngumiti ng bahagya. Sa huling sandali, pinalaki ni Jendong ang kanyang sariling lakas sa kalagitnaan ng yugto ng pagbabagong anyo, at sa lakas na ito, nagawa niyang mapatumba si Scar at pinipigilan siyang bumangon. Si Scar, na nakahiga sa lupa, ay may dugo na dahan-daang dumadaloy mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Maya-maya, nagising siya. Tiningnan niya si Jendong na may sorpresa at nanginginig na sinabi, ang iyong lakas, ay talagang. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nahulog sa lupa si Scar. Ang katotohanan na ang isang henerasyon ng mga masters ay nahulog sa puntong ito ay malinaw na lampas sa inaasahan ng lahat. At kung ano ang nais niyang sabihin sa huli, walang nakakaalam. Malamig si Binjo at tumalikod ang ulo. Samantala, si Taoxi ay may isang kawili-wiling ekspresyon sa kanyang mukha. Karamihan sa mga tao sa eksena ay may ilang mga saloobin tungkol sa resulta. Ngayon, may nag-aalinlangan pa ba sa aking paninindigan dito? Ang mga mata ni Jendong ay nag-flick habang naskan niya ang karamihan. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa, maaari mo akong hamanin, dagdag niya. Ngunit sa puntong ito, walang sinumang nang-ahas na magsalita. Nagising na sila sa lakas ni Jendong. Sa mundong ito kung saan ang mga malakas ay iginagalang, paano ang mga mahina ay may anumang mga saloobin kapag nahaharap sa malakas? Nanalo si Jendong ng paggalang sa lahat sa kanyang lakas. Walang nagsalita, at si Jendong ay ngumiti ng mahina. Tila na ang mga patakaran ng mundo ay pareho kahit saan ka nagpunta. Kung mayroon kang lakas, maaari kang manalo ng paggalang sa iba. Ito ay isang malupit na katotohanan. Dahil walang nag-aalinlangan, si Jendong ay direktang lumakad patungo sa pulang lugar kung saan siya ay mananatili kasama sina Binjo, Taoxi, at si Yalin. Sa sandaling ito, napansin ni Jendong ang tingin ng isang tiyak na tao. Si Binjo ay nakatingin sa kanya na may labis na mabangis na ekspresyon, at ang kanyang mga labi ay gumalaw ng bahagya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila maiintindihan si Binjo, ngunit si Jendong ay natutunan ng kaunting pagbabasa habang naglilingkod sa Tianlang Mercenary Corps. Kung hindi siya nagkakaintindihan, dapat na sinabi ni Binjo, kapag mag-aaway tayo, gagawin kitang magdusa. Tila na ang taong ito ay may hawak na sama ng loob laban sa kanya, ngunit si Jendong ay hindi natatakot sa kanya. Inaasahan ko rin ito, diretso na sinagot ni Jendong.
Nahaharap sa kanyang mga salita, ang mukha ni Binjo ay naging labis na pangit. Wala na siyang sinabi at tumalikod na lang ang ulo, ngunit mahigpit na clenched ang kanyang kamao. Sa entablado. Inalis ni Ching Jiebay ang kanyang ngiti, tiningnan muli ang may peklat sa lupa, at nagpakita ng isang malamig na ekspresyon. Dapat mong maunawaan ngayon na ang aming Ching Mohol ay partikular na mahigpit sa mga na-exempt mula sa pagtatasa. Hindi namin papayagan ang sino man na lumahok sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Huwag isipin na ang sino man ay maaaring pumasa sa pagtatasa ng aming Ching Mohol. Hindi makatotohanan iyon, seryosong sinabi niya. Matapos ang pangyayaring ito, wala nang nagtanong sa listahan ng mga exempted na tao. Pagkatapos ng lahat, ang may peklat ay ang pinakamahusay na babala. Kung walang mga problema, kung gayon ang kompetisyon sa martial arts ay magpapatuloy, sabi ni Ching Jiebay na may malabong ngiti. Sa oras na ito, syempre, walang lumabas upang sumalungat. Kabanata 140. Bad Detection Stone. Di nagtagal, sa ilalim ng mga utos ni Ching Jiebay, si Scar ay dinala ng kawani. Mahina ang may peklat, na may kanyang lakas at kalagitnaan ng antas ng madilim na paglilinang ng enerhiya, siya ay itinuturing na bahagi ng natitirang pangkat kahit na hindi niya makamit ang pinakamahusay na mga resulta sa martial arts na kompetisyon. Ngunit matapos na mabugbog ni Jendong, malinaw na nawala ang kwalifikasyon na ito. Sa kasong ito, medyo kaaya-aya si Scar. Sa kanyang lakas, makakamit pa rin niya ang isang mahusay na pagraranggo. Matapos ang pinsala na ito, natatakot siya na hindi siya makapagpapatuloy na lumahok sa kompetisyon. Inihayag niya ang isang tao na hindi niya dapat i-provoke, at siya ay talagang hindi mapakali. Sa mga anino ng Ching Mohol, kahit na ang tatlong matandang lalaki ay nasa likuran ng mga eksena, malinaw na nakikita nila ang sitwasyon sa bukid. Ang isa sa mga nasa gitnang lalaki sa isang asul na short ay sumimangot ng bahagya habang tinitingnan niya si Jendong. Siya ay si Shan Fengye, isang miyembro ng sinaunang pamilyang martial arts. Ang pangalang Shan Fengye ay hindi simple, dahil may malaking background siya sa likuran niya. Maging si Ching Jiebay ng Ching Mohol lamang ang kanyang pinagtibay na anak na babae. Ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang pambihirang katayuan. Si Shan Fengye ay kumalas sa kanyang kamay, at ang isang taong tulad ng lingkod ay agad na lumakad sa kanya. Ginoong Ye, may kailangan ka ba? Magalang na tinanong ng alipin si Shan Fengye. Tumango si Shan Fengye. Talagang tinawag niya siya dahil may ilang mga bagay na kailangan niyang tanungin. Sino ang taong iyon? Diretso na itinuro ni Shan Fengye si Jendong Ye at nagtanong. Alin? Tumingin ang lingkod sa entablado at itinuro kay Jendong. Tinawag siyang Jendong Ye. Ayon sa impormasyong nakuha namin mula sa Ching Mohol, siya ang vice-presidente ng Shen Group. Iyon ang isa sa apat na pangunahing pamilya sa bukas, at dahil kay Miss Ching Jiebay, ang ugnayan sa pagitan ni Jendong Ye at ng aming Ching Mohol ay medyo mabuti. Napapawis din ba siya? Naunawaan ni Shan Fengye, magaling na nagawa ni Ching Jiebay. Kailangan nating seryosohin ang lahat ng mga taong may talento. Ngunit si Jendong Ye na ito ay bata at mayroon ng lakas ng kaharian ng pagbabago. Kailangan pa rin nating bigyang pansin ang hinaharap. Okay, ipapasa ko ito upang makaligtaan. Ma'am. Tumango si Shan Fengye sa kasiyahan at nagpatuloy sa pagtingin kay Jendong Ye. Para sa ilang kadahilanan, mas tumingin siya sa kanya, mas naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng pamilyar. Ito ay talagang kakaiba. Samantala, sa loob ng Ching Mohol. Ngayon na ang listahan ay inihayag, kung may sinumang may mga pagtutol, maaari kang magsalita ngayon, bigyang diin ni Ching Jiebay. Ngunit sa puntong ito, sino ang maglakas loob na tumutol? Di nagtagal, nalutas ang bagay na ito. Sina Jendong, Bin, Taog, at Siya, lahat ay nanalo ng paggalang sa lahat ng may lakas. Pagkatapos ng lahat, silang lahat ay mga dalubhasa sa mataas na antas sa kaharian ng pagbabago, kaya't natural na walang nang ahas na tumutol sa kanila. Siyempre, hindi ito nangangahulugang sila lamang ang mga eksperto sa pagbabagong anyo sa larangan. Kabilang sa daan-daang mga tao na naroroon, mayroong tiyak na iba pang mga eksperto sa pagbabagong anyo. Ito ay lamang na hindi pa nila natuklasan. At ang mga eksperto na ito ay nagtatago sa karamihan. Kahit na hindi nila natuklasan sa oras na ito, matutuklasan sila sa susunod. Ang mga sumusunod na paligsahan sa martial arts ay walang biro. Kapag nagsimula ang paligsahan, ang mga nakatagong eksperto ay lalabas ng paisa-isa. Pagkatapos ng lahat, ang mga gantimpala para sa martial arts tournament ay nakakaengganyo. Gaano karaming mga tao sa eksena ang maaaring pigilan ang tukso? Sa oras na iyon, magiging malinaw kung sino ang tunay na pakikitungo. Si Ching Jiebay ay nasiyahan sa ganito.
Ngayon, simulan natin ang opisyal na pagsubok. Ang unang pag-ikot ng pagtatasa para sa martial arts tournament ng Qingmo Pavilion ay nagsisimula na ngayon, inihayag ni Qing Jiebei. Sa sandaling natapos ni Qing Jiebei ang pagsasalita, lahat ay naging kinakabahan at nasasabik. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakaraang kaganapan ay mga pampaganya lamang. Ang pagsubok ngayon ay ang tunay na pakikitungo para sa kanila. Sino ang nangahas na mauna? Tanong ni Qing Jiebei. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng tanong na ito, kakaunti lamang ang mga taong nangahas na subukan. Karamihan sa mga tao ay mayroon pa ring pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na hindi pa nila nasubukan dati. Nagtataka sila tungkol sa pagsubok na bato. Pupunta muna ako, isang tao ang tumayo at lahat ay tumingin sa kanya. Ito ay si David, nakilala agad siya ng lahat. Pagkatapos ng lahat, silang lahat ay mula sa katimugang lungsod. Hindi tulad ni Jendong, na ang lakas ay nasa kaharian ng pagbabagong anyo, kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa kanya. Gayunpaman, mayroon silang ilang pag-unawa sa lakas ni David, na marahil sa advance na antas ng madilim na kaharian ng enerhiya. Kabilang sa karamihan, siya ay itinuturing na isang kakila-kilabot na presensya. Hindi nagatubiling si David at sumulong sa pagsubok na bato. Ang pagsubok na bato ay inilagay sa gitna ng Qingmo Hall. Bagaman sumulong si David, medyo may nervyos pa rin siya. Gayunpaman, inilagay niya ang kanyang kamay sa bato. Harapin ang pagsubok na bato at pakawalan ang iyong sinaunang martial power, ipinaliwanag ni Qing Jiebei kanina, kaya alam ni David kung ano ang gagawin. Dahan-dahan, sinimulan niyang palayain ang kanyang sinaunang martial power. Tulad ng ginawa niya, ang pagsubok na bato ay nagsimulang maglabas ng isang malabong ilaw, tulad ng sinabi ng mga tao sa Qingmo Hall. Nakapagtataka na ang isang bato ay maaaring makakita ng sinaunang martial power. Gayunpaman, kakaiba na ang pagsubok na bato na si David ay humipo lamang ay naglabas ng isang malabong asul na ilaw. Ito ay kakatwa dahil ang lakas ni David ay nasa advance na antas ng madilim na enerhiya. Paano ang ilaw na inilabas mula sa pagsubok na bato ay asul lamang? Maaari bang magkaroon ng mali sa pagsubok? Kung hindi man, paano hindi ito tugma? Ilang sandali, ang lahat sa Qingmo Hall ay bumuulong sa kanilang sarili. Hindi ito kinakabahan para kay David, ngunit sa halip ay nag-aalala sila tungkol sa kanilang sariling pagsubok mamaya. Kung may mali, magdurusa din sila sa mga kahihinatnan. Ito ay natural para sa mga tao na isipin muna ang kanilang sarili. Natagpuan din ni David na kakaiba dahil ang kanyang lakas ay hindi na ipakita ng tumpak sa pagsubok. Ano ang maaaring maging problema? Maaari bang magkaroon ng isang bagay na mali sa bato ng pagtuklas? Tila hindi malamang na ang mga tao mula sa Qingmo Pavilion ay magpapalabas ng isang maling bato na pagtuklas. Napagtanto ni David na dapat mayroong isang bagay na pumipigil sa bato ng pagtuklas mula sa tumpak na pagsukat ng kanyang lakas. Pagkatapos ay nadagdagan niya ang pagbubuhos ng kanyang sinaunang martial power. Isang bagay na mapaghimala ang nangyari ang bato ng pagtuklas, na maaari lamang maglabas ng isang malabong berdeng ilaw bago, ngayon ay naglabas ng isang mas maliwanag na berdeng ilaw. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni David ay naging mas seryoso. Sa wakas, ang bato ng pagtuklas ay naging isang maliwanag na lilim ng berde. Kung ang sinabi ng kawani ay totoo, ang lakas ni David ay napansin bilang advance na madilim na enerhiya.